Alam nyo, sa gitna ng lahat ng ingay at gulo sa mga kalsada ng Maynila, may isang kwentong bayan. Kumbaga, tungkol to sa isang jeepney na medyo kakaiba. Sabi nila, bago mo pa man sabihin kung saan ka bababa, alam na raw niya kung saan ka talaga patungo. Tara, alamin natin kung anong hiwaga ang meron sa jeep na to. So ito yung nakasulat sa harapan ng jeep niya, oh. God knows why. Ang tindi, no? Parang ang lalim. Yung palang, mapapaisip ka na eh. Bakit kaya yan ang pangalan? At ano nga ba talaga ang dahilan sa likod ng lahat ng to? So, paano yun? Sumakay ka lang ng jeep, pauwi, tapos biglang yung driver may sasabihin tungkol sa future mo? Kakaiba, di ba? Ito talaga yung tanong na gumugulo sa isip ng lahat ng pasaero ni Mang Ruben. Paano niya nagagawa yun? Posible ba talaga to? Ayan! Ang alamat ng driver na nakakaalam ng lahat. Kilalanin na natin yung bida sa kwentong to. Si Mang Ruben. Siya yung tipo ng tao na tahimik lang, alam mo yon, pero bawat pasahero niya, binibigyan niya ng isang sentence, isang linya lang. Pero yung isang linyang yun, grabe, laging tunatama, laging nakakatotoo. Okay, dito na tayo sa isa sa mga pinakasikat na kwento tungkol sa kanya. Isang gabi, may sumakay sa jeep niya na babae na umiiyak. Alam niya yung iyak na tahimik lang pero ramdam na ramdam mo yung bigat, ganon. Sa gitna ng traffic at busina, may isang babaeng tahimik na nagluluksa sa loob ng jeep ni Mang Ruben. At imbes na tanungin kung anong problema, eto lang ang sinabi sa kanya ni Mang Ruben. Anak, tawagan mo ang nanay mo mamayang gabi. Ganun lang. Simpleng-simple. Walang follow-up question, isang payo na parang galing sa tatay mo. Pero yung babae, wala siyang ka-idea na yung simpleng pangungusap na yon, babaguhin ang lahat para sa kanya. At yun na nga, dahil sa sinabi ni Mang Ruben, sinunod nung babae. Tinawagan niya yung nanay niya at doon niya nalaman na nasa ospital pala ang nanay niya. Malubha na. Yung tawag na yun na pala ang huling beses na maririnig niya ang boses ng nanay niya. Grabe, di ba? Nangyari lahat yun dahil lang sa isang paalala mula sa isang jeepney driver. So habang lumalaki yung alamat, dumadami rin yung kwento. Merong estudyanteng sinabihan niya na huwag mag-skip ng exam. Ayun, yun pala yung exam na nagpasalba sa grado niya. May tindero rin daw na sinabihang maghintay lang at dumating nga yung customer na bumili ng lahat ng paninda niya. Tapos may reporter pa na binalaan niyang mag-ingat sa daan at nakaiwas sa isang malaking aksidente. So parang hindi na to tsamba, di ba? May something talaga. So paano nga ba niya to ginagawa? Yun na yung tanong ng lahat. Psychic ba siya? May third eye? Ganon? O baka naman may espesyal siyang regalo, isang biyaya? O baka super swerte lang talaga siya sa hula? Naging usap-usapan na yan sa buong komunidad at lahat gustong malaman ng sikreto. Okay, at ito na. Ang lihim ay nabunyag. Dahil syempre, lahat ng misteryo may kasagutan. So dumating na yung oras para malaman natin ang totoo sa likod ng kapangyarihan ni Mang Ruben. At spoiler alert, hindi to tungkol siya mahika. So ito pala ang kwento ni Mang Ruben. Dati, isa siyang reckless driver. Yung tipong laging nagmamadali, walang pakialam, hanggang sa isang araw na aksidente siya. Grabe yung banggaan at binigyan siya ng pangalawang pagkakataon, kumbaga. At habang nagpapagaling, may isang matandang nagsabi sa kanya, gamitin mo yung pangalawang buhay mo para tumulong sa iba. At yun, mula noon, nag-iba na ang lahat para sa kanya. Nagbago ang pananaw niya sa buhay. So yun pala yung sikreto niya. Yung kapangyarihan niya, hindi pala tungkol sa paghula ng future. Ang totoo, mas malupit pa ron. Yung kapangyarihan niya ay yung kakayahang makita yung ngayong nang may tunay na pag-intindi at pakiramdam. Empatiya, ika nga. Gets nyo? Hindi niya nakita ang future. Ang nakita niya ay yung mga taong pagod, mga taong nalilito, mga taong malungkot. Nakita niya yung estudyanteng puyat sa pag-aaral, yung tinderong nag-aalala sa benta, at yung babaeng wasak ang puso. Hindi niya nakita ang bukas nila, pero kitang-kita niya yung bigat na daladala nila ngayon. At doon nanggaling yung mga payo niya. At dito na tayo papunta sa pinakamahalagang bahagi ng buong kwento. Ano ba talaga ang tunay na aral dito? Kasi yung aral na to, hindi lang para sa mga pasahero ni Mang Ruben para rin to sa ating lahat.
Ito yung nakasulat mismo sa likod ng jeepney niya at napakaganda ng mensahe. Hindi mo kailangang malaman ang kinabukasan. Kailangan mo lang gumawa ng tama ngayon, di ba? Napaka-powerful. Kasi sa totoo lang, hindi naman talaga natin kontrolado yung bukas. Pero yung ngayon, yung mga desisyon natin ngayon, hawak natin yun. Kasi minsan, yun lang talaga ang kailangan eh. Isang pangungusap lang na galing sa puso pwedeng-pwede nang makapagpabago ng buhay ng isang tao. Yung kapangyarihan ni Mang Ruben, hindi pala yun sobrang mistikal. Ito yung kapangyarihan na meron tayong lahat. Ang kapangyarihan ng simpleng pagmamalasakit. Isang simpleng kamista ka o tawagan mo nanay mo. Pwedeng yun na yung maging sagot sa lahat. Kaya ngayon, iiwan ko sa inyo tong tanong na to. Kung ikaw, may pagkakataon kang magsabi ng isang pangungusap lang para makatulong sa isang taong ngayon din, ano kaya yon? Tumingin ka sa paligid mo. For sure, maraming pagod, maraming nalilito, maraming nalulungkot. Hindi natin kailangan maging si Mang Ruben para makagawa ng pagbabago. Minsan, sapat na ang isang salita.